dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang, Are you really one of us? If Christ is the head of the church, if the church is Christ's body, then responsible involvement with the church is an important duty. How are Christians to be involved in the church? Ito po ang ating pag-aaral ngayon sa pagdakila sa Panginoon, paano siya pararangalan sa ating pagpapahalaga sa church o sa kapatiran. Ang pamagat ng ating pag-aaral, if you're really one of us. If you are really one of us, or marks of responsible church involvement. Heavenly Father, we thank you for who you are in our lives. We thank you for your goodness, for your mercy, and for your never-ending revelation of yourself to us. Now may you speak powerfully that we may see our duty, our responsibility, our privilege to become part of your church and what it means to us. Lord, lead us. In Jesus' mighty name, we pray for a simple message, but a message that will bring about changes in our lives, changes that will glorify you, changes that will improve our spiritual and social standing within the church, so that we may really be involved. Father, we pray that your will may be done in our lives. Lead us, Father. We thank you. We ask you to be the speaker. And in Jesus' mighty name, we reject any presence or work of evil. Thank you. In Jesus' mighty name. Ano po ba ang kahulugan ng maging involved sa katawan ng Panginoon, sa iglesia, sa kapatiran? Noong unang panahon, nung bagong-bago ang Kristyanismo, ay napakaganda ng ating makikita. Wari baga ito ay isang example, isang halimbawa na maaaring sundan at dapat na ating kilalanin. What it meant to be one of them or one of the Christians in the past. The involvement of the first generation Christians were legendary. Isa po talagang worthy of emulation, worthy of our attention. Acts chapter 2, verses 42 to 47. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. At nawapagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito po yung mga first generation Christians, matapos ang Panginoon ay namatay, nagbuhay na muli, nagpakita sa kanila, tapos bumalik na sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Ganito ang pinagagagawa ng mga mananampalataya. Sila po ay sama-sama parati. The first generation Christians were involved with the body, the church, the whole organization, and with each other. In other words, it was corporate and it was also personal. Hindi sila basta-basta na lamang dumadating, umaalis, meron silang pakikiisa sa lahat ng nangyayari. And as we have read, they were devoted to teaching and to doctrine. Sila po nakatutok dyan sa pag-aaral ng mga doktrina, ng mga katuruan. Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teachings. So they studied God's Word and they studied the apostles' teaching. Noon pong nangyayari ang mga panahon na ito ay hindi pa nakasulat ang New Testament. So, mahalaga na maturuan sila verbally ng mga apostles who were directly and personally taught by the Lord.
At pagkatapos pinangakuan pa ng Panginoon ng pagpapala na magiging mga teacher talaga sila dahil marami silang malalaman mula sa Espiritu ng Diyos. John 16:12-13, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung siya ay nasa lupa pa, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Kaya po nagkaroon ng authority, nagkaroon ng kapangyarihan ang mga katuroan ng mga apostles because they were directly revealed by the Holy Spirit. And because of that revelation, they were able to amplify the teachings of Jesus. They were able to attend to the details of the faith that were not present when Jesus was still on earth. Kaya po na-fine-tune yung mga katuruan tungkol sa mga kaharian ng Diyos, kaligtasan, at day-to-day operations ng isang congregation. At ang utos ng Panginoon ay talagang magturo. Matthew 28:19-20, Therefore go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. So ang utos ng Panginoon, humayo at talagang magturo. Make disciples of all nations by teaching. Teaching was and is a major command, a major commission, and a major ministry. Dapat nakita nila na sila ay makisangkot sa pakikipagturuan at pakikipag-aralan. What else did it mean to be one of the Christians in the first century? To be with them in fellowship. There was much time and much opportunity for fellowship. Acts 2:42, they devoted themselves to the fellowship. It was being together, sharing life experiences, and even life's burdens. Sapagkat lagi sila nagkikita-kita, hindi lang yung mabubuting balita, pati yung mga kabigatan, nagkakasama-sama sila. At saan po sila nagkita-kita? In the temple courts. Para sa mga official activities ng temple, nandun sila. And also in their homes. Acts 2:46, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So, in the temple courts and in their homes. Ang fellowship po nila doon sa templo at sa kanilang mga bahay-bahay. What else were they doing? They were breaking bread. Acts 2:42, they devoted themselves to the breaking of bread. Yung 2:42, ang dami pong laman, pinipili-pili lang natin kung ano yung relevant sa pinag-uusapan natin, pero lahat yan nasa Acts 2:42. So, it could be the celebration of the Lord's Supper, the breaking of bread. Those are the ceremonial, the formal events of the gathering of the church. And it can also mean sharing meals, just socializing with one another in terms of mixing together, and socializing in terms of dividing resources. Yung mga mas mayayaman, mas maraming dalang pagkain, yung mga mahihirap, konti lang ang nadadala nila, lahat kumakain, inilalagay sa hapag, nasa-socialize yung food supply. So there was genuine redistribution of wealth and genuine sharing. What else were they doing? They were all involved in prayer. Acts 2:42, they devoted themselves to prayer. They were praying for the church, they were praying for one another. And also, they were sharing. Acts 2:44-45, all the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. So there was sharing of time. There was sharing of space, either the temple or their homes, and there was sharing of treasure and resources. Sa kanila pong pagsasama-sama at pagkikita-kita, nalalaman nila ang mga pangangailangan, kagipitan ng isa't isa. Kaya na dumating sa punto na yung may mga kabuhayan ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian at yung pinagbilhan ay kanilang ipinaluluwag, ibinibigay, itinutulong sa mga kapatirang nangangailangan. Acts 2:44-45, all who believed were together and had all things in common. They would sell their possessions and goods and distribute the proceeds to all as any had need. Ano pa po ang katangian ng first century Christians? They were all together in temple attendance.
Acts 2:46, day by day, as they spent much time together in the temple. They were there. There was daily activity in the temple, and you had to go to the temple many different times of the day, and they were there. And they were praising God. Take note, they were praising God. They were not praising each other. Bagamat tayo po ay appreciative ng kabutihan ng isa't isa, ng gifts ng Panginoon sa isa't isa, titiyakin lang natin na may balance, that we praise God more than we praise people. Kasi yung mga kapuri-puri sa mga tao ay bigay lang yun ng Diyos. Kaya dapat ay Diyos talaga ang tunay na napupuri. Ano ang naging resulta, bunga ng kanilang magandang pagsasamahan? There was learning. There was a lot of learning. Kayo ba naman na makita lagi at mag-aral, di may learning? There was happiness and joy and gladness. People are lonely, sabi nga nila, because they build walls instead of bridges. Yung lagi kayo nakikita-kita, may samahan na maganda, di nagkakaroon ng happiness. Merong fellowshipping. And there was miracle. And there was awe that was prevalent in the atmosphere. Sila'y hangang-hanga sa gawain ng Diyos, sapagkat maraming himalang ginagawa ang Diyos tuwing sila'y nakikita-kita. And there was sharing. There was sharing. Not only of time, not only of space, but of resources. So the needs to give and the needs to receive were both met. Mga kapatid, we have needs to receive, pero meron din tayong needs to give. Nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya talaga noong natural at kusa at likas na kagustuhan at pangangailangang magbigay. Because we were created in God's image, and our God is a giving God. Therefore, man was created to give. And when we do not give, when we become selfish, when we get deceived by the devil or by our own selfishness, we miss out on that very important aspect of our being, and that is giving. Meron pong unique na kaligayahan na tanging pagbibigay lang ang nakapagdudulot. Meron ding kaligayahan yung pagtanggap. Kaya ang kumpletong tao nagbibigay at tumatanggap, hindi lang tanggap ng tanggap. Hindi rin lang din bigay ng bigay, kasi pwedeng bigay ka ng bigay, merong involved the pride, ayaw mong tumanggap. Willing kang tumulong sa nangihina, pero pag ikaw yung nangihina, ikinukubli mo lagi at hindi mo na ipinapahalata sa iba. Magiging one way. Willing kang tumulong sa needy, pero pagka meron ka ng needs, ayaw mong sabihin, it can be because of pride. Ang tao dapat nagbibigay, tumatanggap, nag-i-inhale, nag-i-exhale. Di po ba humihinga tayo papasok, humihinga tayo palabas. Kailangan pareho yun. And we were created that way. What else happened? There was favor of the people. Kung tuwa ang mga tao sa kanila, ang effect, there was numerical growth. There was a lot of people added to the fellowship. Nagtataka siguro yung mga kapitbahay na mga Kristiyano. Bakit pagka-aalis ito para mag-church? Ang tagal bumalik. Tapos ang saya-saya. Excited papunta, mas excited pabalik. Yung nagpunta sa church na pasan-pasan dahil may kapansanan, nung umuwi nagtatatalon, sumasayaw. No? Yung umalis na needy at hirap na hirap sa buhay, hinahabol ng mga naniningil at mga problema, nung bumalik, may dalang kabuhayan at nabayaran ang kanilang mga pananagutan, nagtataka mga kapitbahay. Sabi, ano kaya ang nangyayari sa mga Kristiyano ito? Kailangan malaman ko. Sumasama sila, naku-curious sila. Kayo. Ano nakikita ng mga kapitbahay? Di ba? Pag umaalis, pag dumarating, na-excite ba sila? Na-intriga ba silang, ano kayang mga himala ang inaabot ito sa pinupuntahan niya? Bakit ang mukha niya nagliliwanag sa kasiyahan? Kahit alam ko ang kalagayan niya, may karamdaman, may problema sa anak, merong mga ganito. Bakit parang napakagaan ng pakiramdam? O ang nakikita sa atin ng mga tao laging, hindi sila gaganahan, hindi sila ma-engganyo. Napakalaking preaching yung ating behavior. Tapos kung may kapitbahay sila na Kristiyano, laging may nagdadating ang mga kapatiran, may mga bitbit na pagkain, nagkakantahan, nananalangin, masaya. Kasi bila, gusto ko rin ganyan. At natutuwa ang Panginoon sa kanila, at eto, natutuwa yung kanilang mga kapitbahay. Dumami ang mananampalataya. You know, pag dumadami ang mananampalataya, nababawasan ang ating mga tagapagpahirap.
Because one convert is double in value. Why? Isa pong kumikilala sa Panginoon, nagiging isang kabawasan sa kalaban ng kaharian ng Diyos, edi isang value. Tapos nagiging isang karagdagan na manggagawa sa gawain ng Panginoon, kaya nagiging dalawa yung value pag merong conversion. That's why it is important. Yun ang kahulugan sa kanila ng pagiging Kristiyano noon. Ganoon sila noon, paano tayo ngayon? What it means to be one of us today is important. What it means to be a responsible Christian, not just a Christian, but a responsible Christian. What does it mean to be a real church member, not just an attendee? Be with the Lord's flock in learning the Word. Noon hanggang ngayon, pareho pa rin. Dapat sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Nangyayari lang yon kung tayo mapag-aral at sumasama tayong makikipag-aral sa ating mga kapatiran. So tanong number 1, akala nyo ba nag-aaral lang tayo ng history? Sila yun nun tapos na. Ano ngayon? Dapat nating suriin ang sarili natin na sila ang sukatan. Kayo ba umaattend ng Bible study? Umaattend ba tayo ng Sunday school? Umaattend ba tayo ng midweek Bible study? Home Bible studies na ino-organize rin ng ating church? O hindi kayo napagkikita ron? So yan ang unang challenge yan. Learn the Word with the brothers and the sisters. And if you are really one of us, you should be with the Lord's flock in fellowship. Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Sino kaya yon? But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Maybe the day of the Lord's return, the day of judgment, whatever day, as you see it, you should be more and more visible in the fellowship. Sasabihin nyo, hindi ko naman kailangan Baka hindi nyo kailangan, pero kung kayo ang kailangan, edi dapat nandun din kayo. At imposibleng hindi natin kailangan ng fellowship. Ang mag-isang kahoy na nagliliyab, pag umihip ang hangin ay namamatay. Pero kung maraming tumpok-tumpok na kahoy na nagliliyab, habang lumalakas ang hangin, mas lumalakas ang apoy. Kung nag-iisa kayo at wala kayong ka-fellowship, pag dumating ang temptation, ang difficulty, dumating ang mga pagdududa at mga hirap, madali kayong igupo ng mga bagay na ito. Subalit kung tayo ay kasama ng mga anak ng Diyos sa fellowship, we're involved, our lives are entwined, buhol-buhol ang mga buhay natin, dumadating yung moment na mahina ka, pero malakas yung mga kapatid, natutulungan kanila. May tayong samanatayo yung malakas, mahina sila, natutulungan natin sila. Sabi nga nila, panahon lang yan. May panahon na mahina ka, nagkakatulungan. Kaya mahalaga, involved in the fellowship. What else? If you are with the Lord's people, you should be with the people in breaking bread. Ceremonially, sa ating mga official Lord's Supper functions. But more than that, actually. Yung talaga magkakasamang kumakain. Let's eat together. At dapat pa nga, let's eat together more often. Mahalaga yung fellowship na hindi nagmamadali, kumakain, nagkukwentuhan. These are the simple joys of life that even Solomon, the wisest man who ever walked the face of the earth, was talking about. Sabi niya sa Ecclesiastes 3:24-25. A man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too I see is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? Tama nga naman. Sabi ni Solomon, wala na yata ang hihigit pang mainam gawin dito sa lupa, kundi kumain, uminom, at magpakasarap, at lasapin ang bunga ng iyong mga mabubuting gawa. Remember this, find satisfaction in His work. In other words, may kinain ka, meron kang iniinom na malamig o masarap o mainit na inumin kasi nagtatrabaho ka
Kasi nagsisikap ka. Therefore, nakakapagpundar ka ng kailangan. Sabi niya, kung ikay nagtatrabaho, ang number 1 mo namang dapat gawin, i-treat ang sarili mo to a good meal. Sabi niya, bakit? Ang tingin ko dyan, sabi niya. Dapat man tayong maniwala sa tingin niya. Matalino nga ito eh. Sabi sa Bible, siyang pinakamatalino sa lahat. So niya, ang tingin ko dyan, Diyos din ang may kagagawan. Galing lang sa pagpapala ng Diyos na una, meron kang kinakain at pangalawa, may gana kang kumain. Kasi may pagkain, walang gana. Maraming may gana, walang pagkain. Huh? Dalawa lang daw ang stage ng buhay eh. Yung hindi ka kumakain dahil wala kang pambili, at tapos hindi ka kumakain dahil nagda-diet ka, kahit may pambili ka na. So ang ending pa rin, hindi kumakain. Food is God's gift. Basta marunong kang kumain ng tamang pagkain sa tamang oras, sa tamang amount. Sabi niya, ito ang isa sa mga pinakamagagandang magagawa ng tao. Bakit nga? Ang Diyos nilikha ang ating dila na merong panlasa. Pwede naman kumain na lang tayo ng kumain nang wala ng lasa pa. Bakit may lasa? And the nuances of taste. Iba ang alat ng patis sa alat ng toyo. Di ba? Iba sa alat ng asin. Iba pa yung iodized salt at iba pa yung galing sa Las Piñas. No? Sa bagay, yung galing yata sa Las Piñas ngayon, hindi mo na malaman kung asin o putik. Dahil sa pollution. Pero iba-iba ang tamis. Iba pa ang tamis ng mangga, sa tamis ng pinya, sa tamis ng makopa. Iba-iba. Ibig sabihin ng Diyos na lumikha sa atin, gusto niyang matikman natin yun. Kaya huwag nagmamadali pag kumakain. Dahil ang pagkain masarap lang sa bibig. Hirap na pagdating sa tiyan. Bakit nag-aapor ang lulukin? Tagalan. Namnamin. At sabihin, praise the Lord. Diba dahil bigay niya eh. Bigay niya. Huwag kayo sobrang tipid. Meron ka makikita mga tao na kasalansan ng mga hinipon, punong-puno ang mga alkansya, tapos ang kinakain, walang kakwenta-kwenta. Pag tinanggal mo yung takip, nakakaantok ang itsura ng plato. May isang ulilang tuyo, isang panat na kamatis, at matigas na kanin. Alam niyo kung marunong kayong magpahalaga sa kabutihan ng Diyos, we should enjoy. Kayo man at may ibinibigay sa tao na regalo, tapos hindi niya ine-enjoy, hindi niya ginagamit, nawawala na kayo ng ganang magbigay ulit. Di ba? Binigyan niyo ng damit 3 taon na hindi niyo pa makita. Nakasalansan. Binigyan niyo ng magandang plato, ayaw gamitin. Anong kinakainan? Tansan. Anong chopstick? Eh di toothpick, natural, ang liit eh. Binibigyan niyo ng magandang bedsheet, hindi ginagamit. Siguro sa burol niya, gagamitin. Ang panahon hindi natin hawak. Hindi nyo alam kung ma-enjoy nyo pa yung iniipon nyo. Okay? Dapat may konti kang iniipon para pag bigla ka namang natumba, may pambili ng ataol at embalsamo, may pambili ng kape na panglamay. Pero huwag naman sobrang ang dami nyong iniipon, hindi nyo na na-enjoy. Tapos pag-aaway-awayan ng mga taong iiwanan ninyo, dapat marunong ka, sabi ni Solomon, ito yung isa sa mga pinamahalaga. These two I see is from the hand of God. So, kung mabuting kumain, masarap kumain, lalo naman kung may kasabay. That's why Christians must really live together and share and eat together. Alam niyo, mayroon pang kahulugan tong eating together. Because when you eat together, ibig sabihin maganda samahan nyo. Hindi ka naman makikisalo sa hapag ng taong hindi maganda samahan nyo eh. Iiwas at iiwas ka. Hindi mo malunok ni tubig. No? Pagka magkaaway kayo ng karap mo, kakabagan ka, titigas ang tiyan mo, kung ano mangyayari. Pero pag masarap ang usapan, masarap ang kwentuhan, sumasarap lalo ang pagkain. So ano po ang presumption nun? For you to enjoy this fellowship, dapat ka makipagkapwa. Makipagkasundo, huwag makipag-away. Kung may galit sa'yo, makipag-ayos kayo so you can eat together. So malalim ang kahulugan. Ano pa pong dapat natin ginagawa, mga kapatid? Alam nyo, dito sa church natin, may mga ganyan, asosasyon ng mga lamonista. Talagang laging may kinakain. Nagsishare. At natutuwa ako sa kanila at pinapadalang pa ako kumisan. No? Yung lagi silang nagsishare, masaya eh. Kasi pagkakain kayo, hindi kayo nagmamadaling umalis dahil uupo muna kayo, kakain pa kayo. It's important. Maganda rin pong ministry ang magpakain. Kung kayo'y merong lugar na pwedeng pakainan, meron naman kayong bahay, o kaya may resources kayo, magandang ministry to feed people.
At makikita nyo, hindi kalugihan. Ang Panginoon mismo nagbabalik ng mga ganyang resources. Tuwang-tuwa siya, lalo't nagpapakain tayo sa mga walang makain. O kaya, may dalawang nagkakasama ng loob, yayayain mo maghapunan, nakakabalik ang loob sila. It's a beautiful ministry. Ano pa po ang dapat nating salihan lagi? Prayer. Prayer, pananalangin. Sa Colossians 4:2, devote yourselves to prayer. Kailangan nakatutok. Hindi lang laging may padalang prayer request. Although it is good. Pero it is better that you are there praying also. Hindi lang tayo yung ipinapanalangin, tayo din ay nananalangin. So ang tanong, do you break bread together? Do you eat together with the brethren? At iba-iba naman, wag na lang the same old mafia na laging yun ang kasama nyo. Dapat nagsisirculate din. And then do you pray? Tayo po may mga prayer sa ating mga satellites. May prayer tayo dito ng Sabado ng gabi, ng tanghali during the week. Tayo ba'y nakikisali dyan? And then of course, dapat involved tayo sa sharing. Nakalata niyo naman siguro, binabalikan lang natin yung pattern na sinabi doon sa nangyari nung unang panahon. That we should be willing to share time, space, and resources. Tayong mga Kristiyano, pinalaya na ng Panginoon sa maraming bagay. Isa dyan, pinalaya niya tayo sa exaggerated religiosity. Pinalaya tayo sa mga hindi kailangan ng mga ritual, mga sakripisyo, mga pagpapakasakit. Pinalaya tayo sa pagmemorya ng mga dasal, mga paulit-ulit ng mga dasal. Sa kailangan dumayo ka, pumunta ka sa kung saan lugar to make pilgrimages. Pinalaya tayo sa sakripisyo na hindi mo na kailangan gaskasin ng tuhod mo, hampasin ang iyong likod, magpasang ka ng krus. In other words, ang dami na nating free time dahil napalaya na tayo ng Panginoon. At yung free time na yon must be used to love the brethren and to further the kingdom of God. So we should share time, space, and resources. Isa pang napakahalaga, mga kapatid, if you're really one of us, church attendance. Church, of course, is not the building, it is the people. We should be together with God's people in worship. Worship, in fellowship, in learning and training. So 1 Timothy 4:13, devote yourselves to the public reading of Scripture, to preaching and to teaching. And of course, we should involve ourselves in service. Bawat Kristiyano dapat may ministry. Dapat bisita lang kayo sa church pag first time kayong dumating. Sa susunod, you're already part of the family. You should find something to do. Lalong-lalo kung 1 month, 6 months, 1 year na kayo sa church, hindi kayo dapat dumarating lang sa linggo, late nang dadating, maaga pang aalis, telegraphic ang presence. This is not what church involvement means. It means lang, siguro, watching, nanonood ka lang. Partial participation. We must find an area of service. Colossians 1:18, as He is the head of the body, the church, He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have supremacy. Does Christ have supremacy over you, over your schedule, over your involvement in your life? It is important that Christ has supremacy in your life. Kasi sabihin nyo, nagpupunta na ako pag linggo, may iba pa. Siyempre, araw-araw nilikha tayo ng Diyos. Araw-araw pinapakain tayo ng Diyos. Araw-araw pinapakinggan ng ating mga dalangin. Ano ba naman na tayo magkaroon ng involvement? Hindi nga araw-araw eh. Kung 2 or 3 times a week, meron tayong involvement sa church, that should be good. Pero yung once a week lang, kulang yun. Don't expect yourself to grow. Because part of growth is in service. Hindi lang yung nalaman mo, hindi lang yung nadidig mo, hindi lang naturuan ka, nakantahan, na ipanalangin, kailangan may paglilingkod. I would say, disente na siguro para sa isang Kristiyano that 3 times a week meron kang ginagawa sa church. Hindi sa lugar ng church, that church is not a place, but you have a ministry. You have a time for feeding, you are being fed, you're being encouraged, and you have a time for giving, that you are feeding, that you're encouraging. So, kaya nga 3 araw eh.
Dapat may araw na ikaw ay tinuturuan lamang. May araw naman na ikaw ay tinutulungan. May araw namang ikaw ang tumutulong. May araw na ikaw pinaglilingkuran. May araw na ikaw naglilingkod. And that is what life is all about. The circle of life is about receiving and giving, taking and getting, serving and being served. It is important. And that's the minimum dapat. 3 days in 1 week. Kung araw-araw nga tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Tapos tutuusin natin yung mga oras na binibigay natin sa Kanyang iglesia, sa kapatiran, sa mga anak ng Diyos. We should be with the church in praising God also. In giving praise, in giving testimony, in listening to praises and to testimony. There's a special power that is released when God is praised. Kaya mahalaga rin, nagpe-praise tayo sa Panginoon. Pag tayo merong kausap, praise God, hindi puro reklamo ang pinag-uusapan. Hindi puro politika, hindi puro mga walang katuturan, kundi to praise God. Because when you praise God, those who hear are encouraged. You'll never know that the very item you're praising God for is the very difficulty of the listener right now. Na siya pala ay matutulungan at may encourage. Ano po ang conclusion natin sa ating mga binasa na yan? Kristiyano kayo. Kristiyano ako. Kristiyano tayo. Christianity is all about involvement. It is about involvement. Involvement with God and involvement with God's people. Yan ang ibig sabihin ng maging Kristiyano. Dapat kasali ka. Dapat kasangkot ka. Dapat nakikiisa. Christians are to love Christ through loving people. And Christians are to let Christ love them through the love of the people around them. So ang tanong, are you really one of us? Tayo ba'y isang pamilya? Kayo ba'y kapamilya o audience? Tayo ba ay kasama sa team o tayo ay guest? If you're really one of us, you would be with us in learning God's Word and in church activities, worship, classes, ceremonies, service, and even socials. The church is the Lord's body. The head of the church is the Lord Himself. Therefore, no responsible Christian would be lukewarm in involvement, because you cannot be lukewarm to Jesus. Ang isang Kristiyano na ang puso ay nasa tamang kalagayan, hindi maaaring malamig sa gawain ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang pinuno ng gawain yun. Hindi maaaring malamig sa kanyang involvement, sa kanyang pagsali, sapagkat yun ay katawan ni Kristo. Hindi maaaring pabaya. You're always either part of the solution or part of the problem. Ang tunay na Kristiyano, kahit nakaupo ka sa iyong inuupan, nakikita mong may problema, hindi umaandar ang ilaw, hindi umaandar ang mic, ayaw umandar ng tugtog, the least you can do is to bow down and pray. Another thing you can do is, if you're a technician and if you're good at it, you can volunteer your services to help. Pero hindi linga ka ng linga sa technician, linga ka ng linga para sa bakit tayo umandar? Bakit tayo umandar? Something is wrong. Ano ka? Critic. Pero merong ganon sa church. Kung minsan nakikita mo na nga na ayaw umandar, linga pa ng linga sa technician o kung kani-kanino na parang akala mo, madaliin nyo, ayusin nyo. Diba? This is our church. Nobody owns it. We are the Lord's people. Pare-pareho lang tayo naglilingkod. Kaya yung mga dumarating, hindi dapat kang umaasa na parang bisita. Bakit marami ang banyo? Linisin mo. Bakit ang init-init? Magdala ka electric fan. Napakahalaga na tinitingnan natin, this is the body of the Lord. At yung attendance, mga kapatid, even that is an encouragement. May mga tao are so gifted at it. Attend ng lahat ng gawain. Hindi naman dahil hindi nila alam yung lesson, kung minsan alam na nila, but they want to be there to encourage yung coordinator, yung teacher, yung mga tao, to be there, to give of their time. Alam niyo, pagka wala kayong need to attend, siguro, somebody needs you. Kayo ang needed.
That's why you should be there. Kasi kung wala kayong masyadong need sa panahon na yun, dapat kayong pasalamat. Ay, wala akong need. Siguro wala akong sakit na malubha. No? Kasi kung may sakit na malubha, ito na present sa pangadasalan. No? Kasi may need eh. Pero kung kayo yung walang need, kayo naman mag-iisip, salamat po Lord, wala akong need. At dahil wala akong need, sa pagtanaw ko ng utang na loob sa inyo because I am free of needs, I will be there because I may be needed by others. Yung pag-mature ng ating espiritu, na giving mode ka na, hindi taking lang. Na ikaw na yung nagpo-forgive, hindi na lang lagi ikaw ipo-forgive. Ikaw na yung tumutulong, nag-assist. Alam niyo kung lahat ng tao sa church gagawin yan, hindi mahirap na ang buong planeta maging Kristiyano. Hindi mahirap na dumami ang mga Christian kasi ang daming volunteer na teachers, ang daming volunteer na kumanta. Meron dyan ang gagaling, ang huhusay ng mga pianista, mga singer, mga vocalists, mga trainer, tapos walang ginawa kundi criticize yung mga nagpipilit kumanta dahil wala namang ibang gagawa. Dapat tayo, kung may nakikriticize ka, if you know better, then you have a responsibility to surrender that knowledge, that skill, that capacity to the feet of the Lord and say, Lord, here are the talents you gave me. Use me. He who does not help has no right to criticize. And those who help, don't criticize. So alam niyo na ibig ko sabihin, yung mga nagkikriticize, kasi di kayo tumutulong, kaya kayo ganyan. Kailangan tumulong. Manalangin. Anong mangyayari kung excellent ang church ni Lord? Lahat ng darating gusto bumalik. Addictive ang fellowship. Addictive ang God's Word. Can you imagine that kind of addiction? That's beautiful. Lahat ng pumupunta nasisiyahan. So ang gagawin, magdadala pa next time. Kasi tayo mga tao may nature eh. Pag nasiyahan, gusto natin magdala ng iba para masiyahan din sila. Kaya dapat kasiya-siya. Kung may nakikita tayong dapat ayusin, tumulong tayo. Yun ang mahalaga. Be there. Etong tanong eh, anong mangyayari sa church kung lahat ng members katulad ko? Itanong niyo sa sarili niyo yan. Anong mangyayari sa church kung lahat ng members katulad ko? Katulad ng mga bele ko, yung makukunat, hindi man lang marunong mag-offering. No? Patay mali siya tuwing dumadaan ng buslo. Kung lahat ay katulad nyo, nagsara na sana tayo, wala na tayo dito ngayon. Di ba? Pero meron man very generous. Alam nyo, kung lahat katulad nyo, hindi lang tayo nandito ngayon. Marami pa tayong magagawa. Marami pa tayong mapag-aaral. Marami pa tayong matetrain. Marami pa tayong maitatanim ng mga iglesia kahit saan. Marami pang mga programa sa media na pwede natin gawin. Kung lahat katulad ng mga generous. Kung lahat katulad ng mga makukunat. Walang mararating ang church. Kung lahat katulad ng mga tamad, o sige kayo na lang ang pumunta, hindi na ako, di walang darating. Kung lahat katulad ng mga huli, di lahat huli mag-uumpisa. Kailangan, kung wala pa tayo sa mode of giving of ourselves, palit-palitan na yan. Kailangan tayo mag-grow. Pinakita na ng Panginoon na siyang nauna nagbigay. Binigay buhay. Hindi nga tayo hinihinga ng kamatayan eh. Ang hinihingi sa atin, to be living sacrifices. The Lord had to die. There was death in His sacrifice. Hindi na hinihingi sa atin yon, but to be alive. Pero nyo, ang bait-bait ng Diyos, ang hinihingi sa iyo, to be alive, not to be dead. To be a living sacrifice. That your sacrifice is through being fully alive, being fully present, being fully active. Kung nabe-bless tayo sa church, panahon na maging blessing din tayo sa church. Maging blessing tayo sa ating kapwa. Hindi pwedeng tanggap ng tanggap. Ang mga estero sa Binondo, bumara ng bumara at bumahok. Kasi tanggap ng tanggap. Dating ng dating ang dumarating, hindi naman ipinapasa. Hindi nagpo-flow. Therefore, it stinks. We should flow. Kailangan may dumadating, pinapawalan natin. Umaagos. Ang ilog ba nangyari na dahil yung tubig dito inilipat niya sa kabila ay naputol yung ilog? No, flow ng flow. The reason why it's flowing is because you are allowing it to move. So the blessing must move. Kailangan ilipat, ibigay, ipasa para may dumating na bago. Be a blessing. Lagi tayo, Lord, bless me, bless me, bless me.
ipanalangin din natin, Lord, make me a blessing. Darating po ako sa church, huwag lang yung mabless ako, maging blessing ako sa makakatabi ko. Hindi, nagkadapa-dapa na, ayaw mo pang iurog yung paa mo. Nakita mo na, ang daming nakatayo, ang bag mo nakaupo. Akala mo, ang bag mo nag-o-offering din? Nakaupo. Huh? Nagpapatay mali siya, ayaw kalungin ang bag kahit marami ng tao. In fact, nilalagyan talaga magkabila para walang umupo. Diba? Anong klaseng attitude? Dapat as a mode of sharing and giving. Wonderful things will happen. Ano ng first century Christianity? They were all filled with awe because God was making miracles every time they were together. Why? Because God was pleased. At ang Diyos, pag natutuwa, nagbo-blow out. Gusto niyo bang matuwa ang Diyos? Siyempre, kailangan bigyan natin siya ng kuluguran. Magbo-blow out siya ng blessing. Yung pinagdidimla ng isip, nagkakaroon ng kaliwanagan. Yung mga masihirap ang mga pakiramdam, lumuluwag, gumagaan, gumiginhawa. Yung mga may mga problema, nalulutas. Yung nanghihina, lumalakas. Ang Diyos gusto niya magbigay. Pero tayo man, di ba? Kung wala sa mood, hindi rin tayo palabigay. So kailangan ilagay natin ang Lord sa pedestal. Purihin siya, itaas siya, matuwa siya. At nang gawin niya, yung mga gusto niyang gawin sa atin. Hebrews 10:25. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Dapat tayo may ministry. Yung meron na, pwedeng dagdagan pa, pwedeng ibahin or invent. Pero ang mahalaga, active tayo. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kung ang kapatiran, ang katawan ni Kristo, at si Kristo ang ulo, the church deserves your best. The church deserves our everything. Heavenly Father, we thank you for this reminder. Salamat po sa katotohanan na kayo ang ulo ng inyong iglesia. At salamat, Lord, kahit ganito lang kami, kahit di kami karapat-dapat, miyembro kami ng katawan na ito. Ituro mo sa amin, hindi lang ang aming mga pribilehyo, kundi ang aming mga pananagutan. May pananagutan kami sa church namin. May pananagutan kami sa isa't isa. Patuloy niyong ituro. Sa ilang sandali makipagdiig tayo sa Panginoon. Marinig natin ang kanyang tinig ng encouragement, maaaring ng rebuke, ng approval o disapproval, at tayo ay magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Let's be with the Lord for a while in silent prayer. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapid ay pinamagatang, Are You Really One of Us? Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.